Morning. Good morning, Philippines. Hello, world. So today is March 26, 2024, araw ng Martes. The time now is 7:25. 7:25, araw ng Martes. So, good morning. I'm Oscar, and this is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Promdi tayo, Promdi. So again, here's our latest update regarding our digitalization project. So yesterday we were able to again data collect and migrate some of the data that is being processed na-process na from the month of January to March, no, sa ating businesses, ating business permit. And also medyo matagal ang magiging matagal ang process namin ng migration ng mga naunang processes na from January to March sa procurement side. And when it comes to data collection, income and collection, baka halt muna kami or i-hold muna namin yung pagtanggap ng income using 51C na form ng BIR. Kasi mukhang may problem doon sa miscellaneous ng CCR, Civil Registrar, yung sa mga binabayaran doon sa certificate, death, birth, marriage certificate, mga ganun. Pero tingin ko, usapan kasi namin kahapon ng mga devs is make sure that before April 1, okay na. Na-push na sa ating production server. And ang activity namin ngayon, monitor lang din naman kami na ongoing na migration namin sa building permit and engineering. Building permit and zoning, no? And also sana makuha na namin yung sa CHO, no? Yung mga request naming 5 laptop, no? Na-evac naman na siya for PO na. Para pagka nakuha namin yung 5 laptop na yun, disseminate na namin sa CHO para magamit na yung sa health na though nagagamit naman na siya para full scale deployment na yung sa health and sa DSWD. Also sa AIX, hindi ko pa naman monitor yung sa AIX, no, kung anong status ng pati reimbursement, petty cash and cash advance, no. Think ko dapat kong ayusin yun ngayon pala. Nakakalimutan ko na yung module yun. But anyway, hindi ko kasi hawak yun. Dinelegate ko yung social tsaka health kay Azel. Hindi kasi nakakapasok. Then again, check ko siya ngayon. Zoning and sa engineering, dapat kita ko siya. So that would be our activity today sa digitalization. And just want to share with you our celebration, and somehow not totally celebration kasi may mga may something emotions na aking nakita, no? So yesterday kasi nag-end yung aming first batch ng OJT, on the job training, from Aurora University. Si Engelbert Chioco and si Aaron Alcantara, they are both from an AU, and Aaron is from Natividad and Bert is from Bongabon. So again, nag-end na yung kanilang 400 hours of on-the-job training dito sa LGU. So sa ICT division. So technically, I would consider them as the first batch of our OJT. Kasi na nag-OJT sila Azel and sa amin sila SK is nasa CPDO pa ako, no? So wala pa ring ICT division before. So ngayon I think I would consider them as the first batch, no? I will call them the cyber units, diba? ICT or the ICT cyber units. So they were able to complete the 400 hours required for them, no?
required to them ng Arroyo University. Kuya Angko. Anyway, so nag-start sila last February. Early January. Late January. I think late January na sila nag-start. Kaya, yan, 400 hours. So, kahapon, I hindi ko na-expect na itong mga OJT natin. We have, kasi dito, OJT from NUST, OJT from CRT, OJT from AU, Cash for Work, no? So, hindi ko na-expect na meron silang bond na nabuo, regardless of where they are coming from, where school institution they're coming from, no? Hindi ko na-expect. Then, nalalaptop akong ganyan. Biglang, galing kasi ako ng Digital Hub, papaakit ako ng office. Nakita ko tong sila Engelbert tsaka si Aaron, may daladalang pagkain. So, sir, sakto invite namin kayo. May konting kasalo-salo po sa opisina. Nag-prepare po kami ni Aaron ng konting makakain. Sige ako, pupunta ako doon. Tapusin ko lang, dala ko na si PTO. Yun, so, pagdating ko doon, naka-ready naman na nakahain naman yung palabok nila and spaghetti. No? I don't know if that's the practice or the culture here, no? But kasi nung nag-OJT naman ako sa Manila, ang binili ko naman before ay toasted siopaw. Ayan. Kasi gusto ng mga boss ko nun. Anyway, ayun, so naglalaptop kong ganyan. Iniwan nila doon sa may tapat ko yung pagkain. Inuurasan ko ba tayo nilang magsikilos? Kompleto naman yung mga OJT, kompleto na naman yung mga cash for work, no? Kompleto naman. At nilang magsikilos. So, sabi ko, Gilbert ka, pumunta ka dito, ano bang kulang natin? Hahapunin tayo dito kung anong plano nyo dito, sabi ko. Then, nagsilabas yung mga cash for work, OJT, doon sa may storage, no? Ngayon, ito pala mga OJT natin, cash for work. Nagpe-prepare sila ng mga message. I don't know kung kayo galing yung idea na gano'n, magbe-message daw sila. Ay, ganun ka, may message tayo pala. May ganun, sabi ko. Sige ka ko, umpisa nyo na. Nag-start tong si Julie. Sabi niya naman, Julie is lalaki, pangalan niya lang is pambabae, but I don't know. Julie, sabi niya, ang kala niya daw unang-una, itong dalawa is medyo maangas, may attitude, ganun. Merong ugali, ganyan. Pero nung after some time na tawag dito, na nakapag anong tawag dito, after kasi nila kasi ang style ko kasi pag pumunta yung OJT dyan, cash for work, interviewin ko ganyan. After ko interviewin daw, pumunta tong dalawa doon sa side nila Julie, no? Doon nagka-usap sila, naging kasama sila sa assignments, ganyan. Akala nga daw Julie yung dalawa, si Engelbert tsaka si Aaron is may attitude, may konting angas sa katawan. Kasi itong si Aaron medyo may kataasan, ito namang si Engelbert may kaliitan, no? I don't know if that's the really yun, hanggang sa hindi daw in-expect nitong Julie na pala sila, okay naman kasama. Kasi after ko nga sila nakausapin, dumiretso kagad sa NST. And then meron na silang bond na nabuo. Especially itong si Engelbert tsaka yung isa namin kasama sa OJT na from NUST, si Prince Russell. So si Prince Russell naman is from Imelda Valley. Itong si Engelbert is sa Bongabon, no? So nangyari, anyway, mamaya na yan. E di nag-start si Julie. Sunod itong sila Edralyn, sila Shamea, Honey Lane, yan, yung mga yan. Nagkanya-kanya message sila. Pero ang tumatak talaga sa akin, itong si Julie. Kasi una-una, I didn't expect na na merong ganung nangyari pala na impression. Ang first impression niya is medyo maangas, may konting angas sa katawan ng dalawa. Pero hindi naman pala. So nakita natin doon yung sa side nila na yun is first impression doesn't last naman. But anyway, ang dating naman doon, do not judge the book by its cover. Kasi hindi mo nga masabi kung ano ito na yung ugali hanggat di mo pa siya nakakasama, di ba?
Though ang first impression is ganito, ganyan, medyo may angas. O I don't know kung gano'n ba talaga yung tao, no? So, or sa mga lalaki na pag unang tingin ng lalaki sa isang lalaki na medyo maangas, may attitude yan. I don't know if that's ano ba tamang term? Biology, hindi ko alam term. Nasa dugo na ba yun? I don't know, nakalimutan ko yung term na. Anyway, yun. Medyo maganda naman din ang bond na meron kami na buo, no? Mahirap naman kasi yun na doon ka sa office na medyo lahat seryoso, no? Parang wala nagkikibuan, diba? And mahirap naman din kasi yung sobrang tawag dito, sobrang open sa such a way na nababastos ka na, no? We must still limit yung boundaries ba natin, ano? Yung boundaries natin kasi minsan napansin ko nga kapag medyo friendly na yung boss, medyo friendly na yung tao sa boss, is na over na wala nang paggalang, wala nang respect sa position, no? So yun nga, as much as possible ang ginagawa ko kasi dito sa office, tawag-tawag, tinatawag ko sila, kumusta anong status to, anong status ito, kumusta ganito, kumusta ganyan. And ito kasing si Engelbert and si Prince, ang naging assignment nila sa akin is yung sa tourism. During the TDP, Tourism Development Plan, umikot itong mga tao at itong tourism sa iba't ibang locations ng Palayan City. And imamap nila kung ano yung mga possible tourism sites na pwede. No? So si Engel, kailangan nilang representative from SCT. So pinadala ko si Engelbert tsaka si Prince for documentation kasi yun naman ang request ni tourism for documentation. So syempre picture ganyan, di ba? Record. So yun palang samahan nilang ganun si Engelbert tsaka si Prince medyo may nabuong strong bond, parang band of brothers na tinatawag, band of brothers, parang yun sa military, di ba, band of brothers. And then, sabi ko sa kanila, ba't hindi ka ako lumalabas si Prince? Si Prince kasi nasa loob, nagkukulong. Prince, ba't tayo malabas dyan? At nag-message daw. Sabi ni Prince sa akin, nahihiya daw siya. Kaya naman nahihiya ka ako barka, magkakaibigan naman ako tayo dito sa opisina. Hindi talaga sasalita. Parang nahihiya ba, ganun. Sige, ganito na lang ako Yung message mo, i-PM mo na lang sa group chat natin, no? Sa may chat group natin, no? Para sa ganun, mabasa ng lahat kung ano may message mo. Anong nangyari? Kumain na kami. After mag-message ng lahat, na kami, kumain na. Yan. Tapos, kinagabihan, around mga 7:30 siguro or 7. Ba? May nag-ano kasi ko nagla-laptop ako sa gabi. May nag-pop up na message. Ang haba ng message. Tignan ko sino to, Prince Russell. Ayun na. Parang nakakaiyak nga daw. Sabi nga nung mga nakabasa, ng mga nasa group chat namin, ICT Division, Catch for Work, and OJTs, na nabasa nila yung chat ni Princess. Nakakaiyak nga daw. Ako naman sa part ko, I didn't expect that kind of emotion, that kind of message coming from him. Kasi, una, parang napaka-saglit lang naman ng inyong samahan to have that kind of emotions in your message. Then again, hindi kasi natin how should I deliver it? Hindi kasi natin masabi yung bond between two persons depending on how long sila ay magkasama, no? So for example, nagsama sila ng isang taon nga, for example. Sama sila ng napakatagal pero expect mo napakaganda ng samahan nila, pero in the end pagka it's time for one of them to umalis, wala man lang kahit no? Kumbaga trabaho lang ganun. Doon kasi sa mga bata na to, yun nga,
2 months, I think, let's say 2 months safe na magkasama sila. Merong bond na nabuo. I don't know if it's because of their assignments, or I guess it's what we have, because of what culture we have in the office, no. I think one way of producing an excellent output sa performance ng mga tao, at the same time yung ganda ng trabaho nila, is kung paano mo i-handle, or how culture is being established in your office. I think it plays an important role sa development ng tao. Kasi kung hindi kagandahan ng culture mo, I think hindi mabubuo yung ganung bond between those OJTs. No? And I think sa part naman ni Prince is that, pansin mo din kasi sa kanya ano siya, hindi naman, I cannot tell you guys that he prefers to be alone or lonely siya. But I think that's ano lang siya, introverted siya, and he finds peace when he's alone. Meron kasing ganun me, myself, and I prefer me time than having consume my time with people na hindi ko naman ka-vibes. Mga ganun ba? So yun, I'm hoping that yung ganung message ni Princess tuloy ni Prince, baliktad, tinatawag ko kasi siyang Princess minsan no? Si Prince, yeah, ayun sabihin ko, I'm hoping that kung ano yung nag-influence kay Prince and kay Engelbert, yung culture namin sa office, no. Kasi according to my books that I have read, no, minsan hindi sa mabigat yung trabaho mo, kundi hindi magandang ka-work yung mga katrabaho mo, di ba? Ngayon, kung ang type mo nga lang is ang trabaho mo is napakagaan, pero yung mga katrabaho napakahirap mong i-approach, napakahirap silang kausapin, parang napakabigat ang trabaho mo. Parang tawag dito, yun nga, napakabigat, hindi mo kayang tapusin, hindi ka productive. Kaysa dun sa napakadami mong trabaho, pero kung yung culture mo sa work and yung kasamahan mo is napaka-approachable, napakasarap kasama, kaya ka nilang tulungan, kaya ka nilang bigyan advice, parang lahat kaya mong gawin 'di ba? Parang nga, kaya mo mag-stay sa work mo regardless of your salary, regardless of your position, your item, your plantilla. Kung masarap kasama yung mga katrabaho mo, masarap silang katrabaho, okay silang kasama, okay yung culture mo sa work, sa office, I think magbo-boom, totally magbo-boom It would it would ripple, kumbaga mag-spread out yung ganda ng culture sa workplace mo, 'di ba? And as I work there at the ICT division, sana ma-maintain natin yung ganung culture, na para bang magkakaibigan lang, pero pagkatrabaho, trabaho. I have this policy na tatagtab sa kanila, sa mga OJTs, mga kasama ko naman. Kung gusto mo magpaayos ng kuko, gusto mong umabsent, kung gusto mong umalis na maaga, early out, kung gusto mong mag-lunch out, sige lang, papayagan kita, pero tapusin mo muna yung trabaho mo. Ganun lang naman 'di ba? Kasi nga kung aalis ka and may urgent ka trabaho, hindi mo ginawa, hindi magsasuffer buong office, 'di ba? For example, tinawagan ka ng mayor.
kamusta yung ganito, kamusta yung ganyan. Tapos, pinasayang mo sa tao mo, hindi nila nagawa. Eh di, unang-una, kahihiyan ng boss yun. Pangalawa, kahihiyan ng office yun. Sabi nga sa amin, parang lumalabas niya, wala kayong ginagawa. Di ba? Which is tama naman. Kaya, ang usapan namin sa office, walang problema kung aalis kayo ng maaga, uwi kayo ng maaga. Basta trabahuhin nyo yung trabaho nyo. Tapusin nyo na maayos. Pag nagtanong kami kung ano yung update, kung ano yung problema, sabihin nyo sa amin para magawa ng paraan. Kasi pag hindi kayo nagtanong, the answer is always no. Di ba? Yun naman yun eh. But in the end, hindi ko na problema or hindi na namin problema kung masita kayo ng HR. I don't know if that's correct way of telling that wala kaming pake kung magkaano kayo sa HR. Kasi I think that's one of the obligations of the employees or of the employee or of all the employees, na meron kasi mga corporate or organizations policies na dapat isundin, especially sa HR, no? But on our part, on our office policy kasi, trabaho mo yung trabaho mo. Kung matapos mo na aga yan, di okay. Kung matapos mo na matagal, di okay. Output based na tayo ngayon eh. Di ba? And also, pumasok sa isip ko kanina, I do not encourage my staff to do their job on their houses outside office hours kasi hindi naman bayad yun eh, di ba? Ano yung papakabayani ka ba, tagapagmana ka ba ng sabi nga, though yun ang karaniwang statement ngayon, but on my part, wag mong gagawin yun sa bahay yung trabaho kasi unang-una nga, that's one of my principle kasi. Unless pumasok ka ng maaga, 7 a.m. sa office, trabahuhin. Pero pagka nasa bahay ka, either, sabi ko nga sa'yo, if you're a government employee, I suggest na mag-side hustle ka eh. Diba? Huwag mong ikukompromiso yung time mo. Sa part ko lang. Though marami talagang workaholic, they find peace sa pagtatrabaho. Hindi naman natin masisisi yun. Yung work-life balance, di ba? Meron kasi iba't ibang work-life balance, depende sa tao. No? Kung ang work-life balance mo ay to work ng 10 hours, 12 hours a day, wala kang problema dun. That's your way of consuming your time eh. But on my part, if you are to work, no, outside your official time sa being government as being a government employee, I think that's inexcusable. Walang excuse dun. Yan ang tingin ko ha. Kasi una-una, pagdating ko sa bahay, I have to work again sa aking part-time naman. Diba? Yun lang naman yun eh. Then again, different people, different approach. But sa akin, I tell them, huwag niyong gagawin sa bahay yung mga trabaho natin sa opisina. Either you watch your kids, either you enjoy your life as a teenager, as a 20-year-old government employee, di ba? Maglakwatsa ka kung saan mo gusto. Ganun. Diba? Doon din kasi pumapasok yung yung style noon sa ngayon. Kung dati strict yung mga boss, di ba? Andun kasi tayo sa era naabutan ko kasi era ng ganun eh. Yung boss ko si Chief Cesar, na strict, na lahat by the book, mga ganyan eh, di ba? Tapos habang tumatagal, kung dati, sabi nga sa nabasa ko, kung dati, pag hindi ka kinakausap ng boss, ibig sabihin you are doing great job. Ngayon, pag hindi ka kinakausap ng boss, there's something wrong with you. Ganon. So, doon sa part na yun, may change doon eh, sa culture ng leadership. Anyway, that's another story. But then again, sa culture nga namin sa office, kapag kalabas na sa office hours, I encourage them not to do any job na related sa office. Unless, tawagan sila ni mayor, ni admin, di ba?
Hindi ko naman na makokontrol yon, no? Hindi naman na, it's not my discretion to tell them na wag niyong gawin yung sinasabi ni Mayo, wag niyong gawin yung sinasabi ni admin. Hindi, that's not, hindi ganun yung ibig sabihin, no? Kung tawag ng panahon na kailangan mong i-perform yung mga tawag nilang ganyan, you do it, di ba? Wala kang magagawa doon, di ba? Kasi sa part din naman nung second ng boss ko din sa CPDO, si Ma'am Marge, ano din naman, kinoconsider niya rin naman time ko during weekends na, may part-time din naman ako weekends. Kaya, sabi sa akin, kahit sa Monday mo na lang gawin. Di ba? Mga ganun. Yun naman ay style na nakuha ko sa kanya. Di ba? Yung output-based. Yung strict based naman sa kay Chief Cesar. Then again, there's another talk for that, yung kinds of leadership that we have to consider, we have to apply or implement sa office setup. Yeah, so that's how our work kahapon is being performed, no? Meron kaming digitalization project, and yun nga yung culture namin sa office na yung dalawa, si Engelbert and naging highlight nitong talk ko si Engelbert tsaka si Prince, is yung band of two brothers, no? Regardless of how long they have magkasama as OJT, then again meron kasing yun nga, may nabuong samahan, and I'm hoping that that's the result of the culture sa workplace namin, no? If that's kung part siya, it's nakakaano siya, deep inside, nakaka-overwhelm kung na-establish namin yung ganong culture sa office, no? Yung tropa ganon, but then again, pag binigyan mo na assignment, gagawin nila, no? Yeah, so magto 27 minutes na, napahabang kwento. Napakaganda kasi ng nangyari kahapon. So yeah, it's 7:52. It's March 26, 2024, araw ng Martes. Bukas half day, may announcement na. Napasa ko na yung shinare ni attorney. So again, this video podcast or vodcast is inspired by Mikey. I'm looking forward to meet you someday. Again, looking forward to meet you and have a cup of coffee. Sana magkita tayo. So again, I'm Oscar, a millennial. Again, this is Millennial Memo. I am Oscar, and this is a personal story of a millennial government employee here in the province of Nueva Ecija. So again, thank you very much for watching and listening. I will be uploading this on my Spotify and YouTube accounts, platforms. Yeah. Ano bang pwedeng title nito? But anyway, thank you and see you again tomorrow.